ilalayo ng DDS yung topic. Ayan niya, o, di ba? Puro personal yung atake, mga boss. At eto pa, ha? Aalisin ko muna to. Paligayahin muna natin yung mga DDS, mga bossing. O, dito naman tayo. Ebidensya. Congratulations dahil Naku ho, yung mga DDS na mga kapitbahay ninyo o yung mga kalugar ninyo o yung mga kahit sino mang kakilala nyo na mga DDS, masasaya ho yan. Bakit to, mga bossing? Nagtagumpay sila. Di ba Karen Ramos? Kamag-anak ko pa yata si Madam Karen Ramos. Nagtagumpay kasi yung mga DDS, mga bossing. At etong grupo po na ito, mga kababayan, kinokongratulate yung mga DDS. Bakit daw ho? Eto po. congratulations mga DDS! Di ba? Siyempre ho, mapaproud yung mga DDS dyan. Sabi, uy, tingnan mo, binabati tayo sa pagkakapanalo natin dahil hindi na matutuloy o dahil maa-archive na o hindi maipapakita yung mga ebidensya laban kay Inday Sara Duterte. Magpupunyagi pa yan at ipagmamalaki pa ng mga DDS yan. Sino ba yung mga yan, Boss Mark? Hindi, alam ko nasa nasa mga kakamping sila eh. Congratulations daw! Congratulations daw mga DDS! Bakit daw? Congratulations kasi napahinto nyo ang paglabas ng mga ebidensya. Congratulations dahil nahinto nyo ang trial. Diba kilig? Na kilig kayo. Yan. Tuwang-tuwa ho. Totoo yung sinasabi niya. Tuwang-tuwa yung mga DDS. No? Uy, nako, ayan, wala na. Iyak kayo ngayon. Iyak kayo, mga sumusuporta kay Bongbong Marcos. Iyak kayo ngayon, mga kakamping. Sabi ng mga DDS. Diba? Kasi nga daw ho, napigilan nilang ilabas yung mga ebidensya ho. Napigilan nilang magsalita yung mga tao na magsasabi, magpapatunay na sila ay nakatanggap ng 25 hanggang 50,000 na nakabalot po sa puting sobre. Tutuwa kayo nun? Hindi nyo alam kung bakit merong mga trial na ganito? Hindi nyo alam kung bakit gustong magkaroon ng trial versus Inday Sara Duterte? Kasi natatalo ang bayang Pilipinas. Kung totoo man yung pagnanakaw at yung pagwawaldas ng pera, sino kawawa? Tayong lahat. Kahit DDS ka, kawawa ka pa din. Dahil pera mo yung winaldas. Mga kakampi ho natin ito, mga bossing, ha? Mga ka-DDS. Pero di nyo pa rin mapagmalaki na inosente si Sara, no? Diba? Nahinto o napigilan o na-delay yung impeachment, pero totoo yung sinasabi niya. Hindi nila masabi sa harapan natin na, hindi magnanakaw yung Vice Presidente. Walang winaldas na pera yung Vice Presidente. Kasi teknikalidad lang nila dinali, mga kababayan. Kaya po, ulitin ko at sila na din po nagsasabi. Kaya delay o kaya naka-archive yung impeachment o kaya walang mangyayaring impeachment, hindi matutuloy. Bakit to? Dahil sa teknikalidad po na sinasabi nila. Dun lang ho. Pero mismong sabi ng Korte Suprema, walang hindi ito magsasabi kung may ginawang kasalanan o may ginawang pagnanakaw ang Vice Presidente. Kaya lang nahinto, kaya lang hindi natuloy, no? Dahil mali yung prosesong ginawa. Yun po ang sabi. Pero hindi ibig sabihin walang tanong sa isip ng hindi ibig sabihin nasagot yung tanong ng mamamayang Pilipino kung magnanakaw ba ang Vice Presidente. Di ba? Hindi nyo pa rin mapagmalaki na walang anomalya, no? Sayang naman, hilaw ang selebrasyon nyo. Kulang sa accountability and transparency. Yung mga DDS hindi nila alam yun. No, mapahilaw man o importante sa kanila yung idol nila. Okay na, wala nang impeachment! Yay! Ganun na lang po sila. Mga boss, yun na lang ho talaga.
kung ako ang lalagay sa sitwasyon ng mga DDS, ano po, ang sasabihin ko, sana matuloy yung impeachment. Malamang magagalit sa akin yung mga DDS, no? Malamang magagalit sa akin kasi kung ako susuporta, gusto ko yung pagpupuntahan ng aking suporta ay nasa tama, no? Gusto ko yung aking susuportahan 100%. Alam ko kung bakit, no, dapat ko siyang suportahan. At alam ko na hindi magnanakaw talaga. Bakit ko gustong matuloy yung impeachment kung ako ay DDS? Para malinis ang pangalan ng aking sinusuportahan. Di ba? Kasi hanggat hindi naipapaliwanag, hanggat hindi nasasagot yung mga ebidensya, hanggat hindi nasasagot yung mga katanungan mananatili sa isip ng mamamayang Pilipino, hindi klaro ang pangalan ni Inday Sara Duterte. Ganon yun. No? Ako bilang supporter, gusto ko maipagtanggol siya, gusto kong marinig sa Vice Presidente o miski doon sa 16 na mga lawyer nila kung ano ba ang depensa natin. Di ba? Gracious Grace? Ano po ba i-depensa natin para kung sakali na pumunta ako doon sa live ni Mark Ramos? Eh, makakapagsalita ako. No? Ano po ba ang sasabihin kong depensa kay Mark Ramos? Kasi iniisip ng tao na yun, eh, naglustay ng pera si Vice Presidente. Paano ko ba kayo ipagtatanggol? Ganon! Kaya kung napapansin nyo, mga bossing chief amo, sir, mga madam, mga suki, bili na ho kayo. 3 tumpok. No? Kung mapapansin nyo, pag sumasagot yung mga DDS dito sa ating channel, wala po. Puro addict ka. Puro supporter ka, bangag ka din. O, meron pa ho silang sasabihin sa inyo na yung mga salitang Davao, nakalimutan ko na yung mga salitang Davao nila eh. Wala ma-depensa, Boss Mark, kasi guilty. Oh, correct ho. Dahil simulat sa pulho, kung merong mga depensa yan, Kongreso pa lang, inilatag na nila yan. Hindi na nila hinahayaan na mapunta o hindi hahayaan na umabot sa impeachment pa ho yan. Di ba Yam Cortez ng taga Pampanga? O yan! Salamat kay Shiro Kansaki. Bot nimo. Yan ang mga sasabihin yan. Los nimo. Biruin mo, 1 oras tayong nagsasalita. Tapos ang isasagot sa'yo, bot nimo. Los nimo. Isang ang bagsak, suled! Basta, suled pa din kami. O. Basta, hindi nyo mababago ang isip namin. Suled pa din kami sa mga Duterte. O, isang bagsak, suled. O, ganyan kamao. Lagyan nyo ng heart na kulay green. O, di ba? Para matuwa naman sa atin yung mga kasulid natin dyan. Wala na akong nakikita mga kasulid eh. O, mukhang takot ang Senado. Baka may named na senador na lalabas mamaya habang naglilitis. Baka isa nga ho yan eh. Baka isa ho yan, mga kababayan, na kinatatakutan nila. Baka sabihin ni Sara Duterte, langya kayo? Kayo ang huhusga sa akin? Gusto nyo isa-isahin ko kayo? Baka ganunin ho, mga kababayan. Mahiyaan naman kayo. No? Huhusgahan nyo ako ng ganito, ganyan. Magnanakaw ako, naglustay ako. Gusto nyo isa-isahin ko kayo? Gusto nyo sabihin ko kung ano yung mga ginawa ninyo doon sa mga pondo. Gusto niya sabihin ko kung gaano kadami na ang insertion na nagawa ni ganyan. Kaya nando sila. Kaya mga natatakot ho. Kasi simpleng-simple ho, mga kababayan, kung pag-uusapan po natin kung ano ang nakasaad doon sa mismong konstitusyon. Nakasulat doon, 1/3 ng Kongreso. Pag may lumagda, pag 1/3 na ng Kongreso ang lumagda, kailangan maging impeachment court na kayo. 'Di ba? Alay sa E14? Oh. Ganun kasimple. Nasunod yun? Hindi. Kung ano ho yung hindi nakasulat doon sa konstitusyon, yun pa ho ang nasunod, mga boss chief amo, sir. Mas nasunod pa ho yun. Di ba, Jose? Oh. Natutuwa kayo kasi nakawala siya sa teknikalidad. Hindi dahil malinis ang pangalan niya. Pero congratulations pa rin, mga ka-DDS. Ayun ang totoo.
Yan ang real talk ho, mga bossing. 'Di ba? Na ikinakatuwa ho nung mga DDS. Oh, iyak kayo ngayon, ganito, ganyan. Hindi nila alam, sabit din yung mga kinakaltas sa kanilang mga pera sa sweldo nila. Kinsenas katapusan, oh, kaltas tayo, 700, 800, oh. Naku, kung sana walang tax, oh. Eh sana, saktong-sakto ang aking sinusweldo. Eh kaso may tax eh. Kaso may tax, no? Eh wala tayong magagawa. Parte ng isa ng pagiging Pilipino 'yan, no? Pero kung ang tax na kinakaltas o yung perang kinakaltas natin na napupunta sa tax, mga bossing, nakikita natin yung magagandang proyekto, naku, okay lang, walang problema. Eh anak, sasabihin mo pa do'n sa sasabihan mo pa yung anak o kaibigan mo o kung ano man, 'no, kinaltasan ka kasi tignan mo, nakita mo naman yung paligid mo, oh, ang ganda, pinapagaan yung buhay mo. Kaso hindi ho. Pagka tinanong mo, saan napunta yung tax namin? Wala.